Ito yung ating mais at 64 days. Okay, pasyalan natin to ensure na walang nagsarili para maiwasan yung inbreeding. Nagsarili means hindi natanggalan ng bulaklak yung babae. Female na corn dapat naditasil lahat. Okay. Ito kasi sa gilid lalaki to, then naka double row yung lalaki, then interval niya 6 rows yung female. Okay, kaya nito yan yung may bulaklak at saka yun no, may nakita tayong isa doon. Lapitan natin para matanggal. I-focus yan lang kami ang breeding. Labas pa lang, puputok pa lang. Ewan ko kung anong pan na to. Ito. Para ensure natin na hindi siya gaya nito. Yan. Para maiwasan yung inbreeding na sinasabi. Yun, meron din isa doon. So basically may tatlo, ay, 4. Yan, ito. Then meron din dito, palabas din to. Hindi totally natanggal to ng mga naglilitasin. Yan. So ganito kalalaki. Ito yung natanggal ng tassel. Ito, tanggalan ng tassel. Pero malalaki din yung kanyang bunga. Sinabi natin noon na after 2 weeks magbubukas tayo. Tignan natin kung paano yung bunga niya. Bungi-bungi ba? May bunga ba? O buo? Base sa kanilang harvest sa Posurubio, Pangasinan. Buo-buo naman po. Mas late lang ng konti sa commercial corn. Hopefully ganito din, same variety din naman yung ating tinanim. Yan, may isa doon. Sabayin natin pangkad mga ka-LD. Ito kasi ito yung pollen nya. Ito yung yan yung buhok, malalaglag dyan, nagsasarili na. Yan yung magiging red flag. Okay. So yun yung nagawa natin to ensure na hindi siya makapag-pollinate, magsarili. Yan, yun po yung purpose po, para maging hybrid siya. Yung seed production. Yan. Kaya responsibility din natin as a grower. Although kahit third party yung nagditassel, wala na tayong liabilities. Kasi kahit ma-red flag naman to, babayaran pa rin ni yung company yung nagpatanim. Pero i-charge kay third party yung 50% bayad. Kawawa naman si third party kung pabayaan natin. At saka yung produce magiging low quality pag ganun. Yun o. Ito.
Hopefully maganda yung harvest natin dito. Makarami tayo ng kilos. Kasi kasama ito yung cab niya na titimbangin. At 28 moisture content. So talagang basa. Mabigat siya mga ka-LG. So pag na-hit natin yung 5.5 tons per hectare yung kilo niya yung harvest, then may bonus tayo na piso kada kilo base sa napag-usapan na price. Naka fixed price po ito, hindi kumpara sa commercial kung magkano yung market price, running price, doon magbabase. Ito naka-fix na po. Ayan, may isa doon. Tingnan natin. Tanggalin lang natin. Mga ka-LG. Sasagain lang talaga. Ayan. Yan, tangkad ng ating mais. Sagana sa abono ang ka-LG. Yan o, meron isa dun. Talagang may nakakaligtas din, ano. Ayan. Focus kasi ng inbreeding. Ganun. Na quality yung produce. Yun, mahahaluan pa. So, tangkad ng ating mais. Mga dito sa part na to, tangkad. Grabe yung tangkad niya. Quality. Ayun, may isa rin.